Sa kaugnay na balita, muling ipinatawag ng Pasay Regional Trial Court ang pangunahing doktor ni Congresswoman Arroyo. Gusto kasing maintindihan daw ng korte kung dapat bang payagang magtagal sa hospital arrest ang dating Pangulo matapos lumabas na siya ay may colitis o yung pamamaganga ng malaking bituka. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito dinumog nung Biyernes ang main attending physician ni dating Pangulong Gloria Arroyo, si Dr. Juliet Cervantes, nang dumalo sa hearing sa Pasay RTC Branch 112. Gusto kasi malaman ng media ang totoong lagay ng kalusugan ni Arroyo na nasasakdal sa kasong electoral sabotage. Pero bago pa man maisalang sa witness stand noon, iniatras ng kampo ni Arroyo ang hospital arrest kaya hindi na nakatestigo si Cervantes. Kaya sa Huwebes, pinababalik muli ng korte si Cervantes. Humirit kasi muli ang mga abogado ni Arroyo ng 5-day extension na pamamalagi ni Arroyo sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Lumabas kasi sa colonoscopy ni Arroyo, meron siyang tinatawag na colitis o pamamaga ng kanyang large intestine na ayon sa mga abogado ay kailangan masuri pa sa ospital. Kanina sinabpina na ng korte si Cervantes. Inutusan ng korte ang doktor na dalhin ang medical records ni Arroyo kasama ang resulta ng stool examination ni Arroyo noong November 26. Pati na ang colonoscopy result nito noong November 13 at 27. To probe their allegation that the former president is under colonoscopy examination. So it is not only limited to the examination, but when we said medical records, maybe it covered beyond the examination of colonoscopy. Kanina nagsampa naman ang motion ng COMELEC para harangin ang hinihinging extension ni Arroyo at iginiit ang agarang paglipat sa kanya sa isang detention facility. Gusto rin ng prosekusyon na makross-examine nila si Cervantes para matanong sa totoong health condition ng akusado. Kasabay ng hininging extension, hiningi rin nila kahapon ang house arrest para kay Arroyo. Gusto nilang sa bahay na ito ng dating Pangulo sa La Vista Subdivision sa Quezon City manatili ang kanilang kliyente. Ginarantsahan daw nilang hindi naman tatakas ang dating Pangulo dahil mahina na rin daw ang katawan nito. Pero may sariling kwalifikasyon ng korte sa kanilang ocular inspection sa pagpili kung saan ikukulong ang akusado. One is for the security and safety of the former president. So we have also to consider the proximity of the hospital or within the hospital. The comfort is not a consideration. Hindi kasamang tatalakayin ng korte ang house arrest sa Huwebes. Tanging kalusugan lamang ni Arroyo at kung pwede na nga ba siyang ilipat sa detention cell na mapipili ng korte. Binibigyan pa ng korte hanggang December 5 ang COMELEC para kumontra sa house arrest bago magdesisyon ng korte. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Bago pa lang po nag-iinit ang ating balitaan dito sa 24 oras ngayong gabi. Makakasama natin ang masipag at batalas na mamamayan at takapagbalita ng GMA. Walang iba kundi ang ating kapusong si Maki Pulido. Maki! Maraming salamat, Mike. Samantala, nakalabas na ng ospital ang kasintahan ni Ramjen Revilla na si Janelle Manahan, isang buwan matapos siyang mabaril. Handa raw si Janelle na humarap sa korte para makatulong sa paglutas sa kasong pagpatay kay Ramjen. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos ang isang buwan, nakalabas na sa ospital si Janelle Manahan, ang nobya ni Ramjen Revilla. Hirap pang magsalita si Janelle matapos sumailalim sa operasyon, busod ng tinamong tama ng bala sa ilalim ng kaliwang mata na tumagos sa kanang panga. Pero halos wala ng bakas ng sugat sa kanyang muka. Maraming pulis mula sa Muntinlupa at Parañaque ang nagbigay seguridad kay Janelle. Gusto raw magpahinga ni Janelle para maging handa sa paghanap ng hustisya sa nobyong pinatay. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng nagdasal, saka sa lahat po ng sumusuporta po para po sa justice po. Buo na raw ang loob ni Janelle na humarap sa korte. Asahan po nila yung help ko through seeking the truth and justice. Pero gusto ko lang po talaga magpasalamat sa lahat po ng nagdasal para sa fast recovery ko. Alam na raw ni Janelle ang takbo ng investigasyon sa kaso ni Ramjen. Alam na rin niyang suspect ang dalawa sa kapatid nito na sina Ramon Joseph at Mara. Sana po tulungan po nila akong mahanap yung hustisya para kay Ramjen. Sa isang safe house dinala si Janelle. Hindi na sumunod ang GMA News sa pakiusap na rin ng kanyang mga abogado. Ayon sa Parañaque Police, napaka-importante ni Janelle sa pagresolba ng kaso ng pagpatay kay Ramjen. Important sa case and lalo na testimony niya, lalo niya yung account niya nung insidente. We hope na nakapag-recover na siya at masabi niya na lahat ang mga nangyari.
Sa Biyernes, inaasahan makakapunta na rin sa piskalya ng Parañaque si Janelle upang magbigay ng salaysay. Nais rin ng kanyang mga abogado na mapasailalim siya sa Witness Protection Program. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Hindi naman dumating kanina sa preliminary investigation ng isa pang suspect sa kasong pagpatay kay Ramjen Revilla na si Ryan Pastera o alias Brian. Pero ayon sa kanyang abogado, hindi nagtatago si Pastera at lalantad din ito sa tamang oras para harapin ang kaso. Nakatutok si Salima Refran. Ma'am, pero si Ryan po ay hindi po nagtatago. Hindi. Hindi siya nagtatago. Hindi. Handa po siyang lumabas? Yes, we will present him at the right time. Handa raw harapin ni Ryan Pastera, isa sa mga suspect sa pagpatay kay Ram Revilla, ang mga paratang sa kanya. Hindi man dumating, ipinahiwatig ni Pastera ang kanyang intensyong ipaglaban ang sarili sa preliminary investigation kanina sa Parañaque Prosecutor's Office. We maintain that Ryan is innocent of the charges imputed against him. So we will be submitting the counter affidavit of Ryan. Sa salaysay ng 4 na suspect at 3 testigo, si Pastera o alias Brian ang sinasabing kanang kamay ng mga mastermind sa pagpatay kay Ram Revilla. Si Pastera raw ang tagagawa ng mga inuutos ng kanyang mga boss na sinasabing sina RJ, Mara at Gail at asawa nitong si Hiro Furuyama. Sa Desyembre 8, nakadakdang humarap ng personal sa piskalya si Pastera para panumpaan ang kanyang kontrasalaysay. Ang kahandang ito na harapin ni Pastera ang mga binabato sa kanya, ikinatawa ng Task Force Ramjen. Maganda dahil malalaman natin sa kanya na baka sa testimony niya may karagdagang impormasyon na makakabuo sa istorya namin. Nagsumite naman ng reply affidavit ang task force bilang sagot sa salaysay ng isa pang suspect na si Glyza Vizda. Sabi kasi ni Vizda at nobyong si Norwin de la Cruz, may alam sila sa plano pero di sila kasama. Ang kanilang alibay lang at ang alibay ay ang weakest defense ng isang akusado. Between alibay and positive identification ng witness against the suspect, positive identification ang nagpre-prevail over alibay. Maaari naman magsumite ng rejoinder ang kampo ni Vizda at de la Cruz. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 2 aksidente ang naganap sa kahabaan ng EDSA kaninang madaling araw sa bahagi ng Muñoz. Nagsalpukan ng isang dump truck at isang 10-wheeler. Habang sa di kalayuan, 2 truck at isang taxi naman ang nagbanggaan. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Mag-aalas 10 sa madaling araw nang malagay sa alanganin ng driver at pahinante ng dump truck na ito matapos silang salpukin ng isang nag-u-turn na 10-wheeler sa bahagi ito ng EDSA northbound lane makalampas ng Muñoz. Ayon sa driver na natumbok na 10-wheeler, nagulat na lang siya nang abutin pa siya ng dump truck. Gayong bago siya nag-u-turn, siniguro raw niyang malayo pa ito. Ayon sa mga saksi, tila tuloy-tuloy lang daw ang dump truck na parang walang nakitang nag-u-turn ng sasakyan. Tingin ko kasalanan ng dump truck kasi nakalampas na itong 10-wheeler. Nakalampas na yung 10-wheeler truck, itong dump truck naman dire-diretso pa rin. So parang hindi niya napansin yung parang nakatulog siya. Sa di kalayo ang bahagi rin ng EDSA, muntik-muntik naman tumilapon palabas ang driver ng truck na ito matapos itong salpuin ng isang sinusunod na truck na noy paliko na sana sa isang U-turn slot sa lugar. Isang taxi na nasa unahan naman na nabanggang truck ang minalas ring madamay. Ayon sa driver ng nakadisgrasyang truck. Hindi mo ba nakita? Abang papalapit ka pa lang? Kita ko ho. Ayan na pula na ho Pero di raw ito sapat ang dahilan ayon sa mga otoridad. Kung tama raw ang distansya ni Altihero sa kanyang sinusundan, di raw mangyayari ang ganitong aksidente. Suspetsa pa nila, matulin ang takbo nito. Mabilis ang takbo dahil malakas ang impact. So malakas ang impact? Oo, malaki ang damage Kaya, sa tamang takbo lang yan? Hindi sila magpapangabot. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Nailigtas ang 2 menor de edad na mamamasukan daw sanang kasambahay sa Maynila. Nirecruit ang 2 ng isa pa nilang kababata mula sa South Cotabato. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa Department of Social Welfare Office ng Manila City Hall na malagi ngayon ang 2 menor de edad na galing South Cotabato. Nag-apply sila bilang kasambahay dito sa Maynila at tatanggap umano ng sweldong 3,000 piso kada buwan kasama sa trabaho ang pag-aalaga sa matanda at mga gawaing bahay. Si Mary di niya tunay na pangalan, 14 na taong gulang lang. Ang kaibigan niyang itatago naman natin sa pangalang Ana, 17 taong gulang. Di ka ba nag-aaral?
Nag-aaral po, nag-stop na po ako 4th year. Nag-stop ka, 4th year high school ka na? Opo. Sayang, dahil lang gusto mong magkasambahay, nag-stop ka? Ganun ba yun? Paguluman din kasi sa bahay. Nagpaalam ako pero hindi siya pumayag. Oh, tapos bigla kang nagpakuha na ng ticket? Oo. Bakit? Ba't kailangan mo masukan? Gusto ko lang makapera. Na-rescue sila nitong hapon ng Biyernes, sakay ng barko mula South Cotabato. Nagtip ang lola ni Mary sa mga otoridad na sumakay ng barko ang apo kasama ang kaibigan. Hindi umano nagpaalam ang dalawa. Ang 18 taong gulang na si Gemma ang nag-recruit umano sa dalawa. Magkakababata ang 3 sa probinsya. Sa pier noong Biyernes, nagkita-kita ang 3 pero nakaantabay na ang mga otoridad para sagipin sila. Si Gemma inamin sa DSW na ayaw na niyang bumalik sa amo dahil sa hirap ng trabaho. Ilang taong ka na ba nag-work dito bilang katulong or kasambahay? Actually po, mag-iisang buwan pa lang po ako ngayon dito sa Maynila. Ah, talaga? Opo. Ano yung naranasan mo dito sa Maynila sa isang buwan? Sobrang hirap po. Pero ang otoridad naniniwalang kundi sa bayang diretso pwedeng masadlak ang mga menor de edad sa kasa o sa massage parlor na ilang beses na ring nangyari sa mga taga-probinsyang nailigtas nila. Kubuti kung mapupunta ng kasambahay, mamamaltrato, mapunta sa kasa o mapunta sa sauna ba, sa spa, di ba? Ayon sa DSW, pinagbabawal ang pamamasukan ng mga menor de edad. Napag-alaman nilang sa dokumentong pinirmahan ng dalawa, pinilabas na 18 years old na ang mga ito. Ang barangay councilor umano sa lugar nila sa South Cotabato ang umasikaso ng ticket. Plano ng DSW na sabay-sabay pauwiin ang 3 kabataang babae pero sasamahan ng kanilang tauhan. Gusto din namin po magbalik po dun sa amin. O ngayon gusto mo nang bumalik. Bakit? Ba't mo naisip na gusto mo nang bumalik? Ano man kasi po na-realize din namin na kaguluman din po dito sa Manila. O ngayong nakita mo ang Maynila? Kahirap. Mahirap? Maganda ba? Hindi. Anong ibig sabihin, napapangitan ka na sa Maynila? Bakit? Kahirap ng buhay pala dito. Nais ding paimbestigahan ng DSW ang konsehal ng barangay na gumawa ng paraan para magkatiket ang dalawa. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Oras.